Babatiin ko na po kayo ng Merry Christmas, mga kapatid. Batiin niyo yung katabi niyo ng Merry Christmas. Yan, dapat maligayang Pasko. Maligaya po tayo. Kasi 37 days to go na lang. Christmas na. At sasabihin ko na po sa inyo, Happy New Year. Matatapos na naman po ang taon na to. Tama po ba? At kapag sinabing Christmas po, anong unang pumapasok sa isip niyo, mga kapatid? Regalo, tama po. Kasi ang Christmas po Christmas is the season of giving. Tama po ba? Nagbibigay tayo. O Christmas is the season of gastos. Ano po ba yan? Sa mga magulang, ang tawag nila dyan, gastos. Sa mga bata, syempre, mag-receive. Tama po ba? Sa mga tao, sino pong gusto nito? Ay, walang may gusto? Talaga, parang di totoo Sino mong gusto makatanggap ng gifts? Pag matanda po ba, nakakatanggap pa niyan? Minsan. Maybe. Kailan po kayo nakakatanggap niyan? Pag Christmas, pag birthday, excited tayo dyan. At hindi lang po yan, sinong gusto ng itong regalo na to? Hulaan nyo, ano yung regalo? Hulaan nyo. Alam nyo po, effort yan, no? I-gift wrap yung ganyan. At alam niyo po, kapag yan ang regalo, masaya tayo. Amen po ba? Uy, totoo. Eto kaya, masaya po kayo pag ito ang regalo? Ba't po kayo nagtataayos lang? So. Bakit pag ito po, okay, Pastor, dami na namin pitchel. May water dispenser na po kami. So, kidding aside, sino po dito ang may asawa, may girlfriend, may boyfriend? Sino po dito? Ayaw umamin, may asawa. Katabi mo asawa mo. Nare-receive niyo po ba to? Yung 5 love languages? Hindi. Sabi, hindi. Nare-receive niyo pa po ba yan? Mga may asawa. Unti-unti natin Sabi dito, acts of service, pinagsisilbihan ka ng misis mo, ng mister mo, inaasikaso ka. Nare-receive niyo pa po ba yan? Yung iba, hindi. Amen. Pinagtitimpla ka ng kape. Wow, praise the Lord. Physical touch. Ito pong physical touch ay pwede ba sa mag-asawa muna? Amen po ba? Yung, nag-holding hands pa po ba kayo mag-asawa? O nadidiri ka na sa asawa mo ngayon? Sorry for the word. Ano po dyan? Dati, pag bagong-bago, talagang makahawak, hindi kita bibitawan, babe. Nung mag-asawa na, ayoko na, muna tayo time out muna. Hindi lang daw po yan, quality time. Nagde-date pa po ba kayo? Hindi. Salamat po. Salamat sa pagiging honest sa side na to. Salamat po. Nagde-date pa po ba kayo? Niyayaya pa ba kayo manood ng sine ng Catherine at Alden? Tuwan-tuwa no? Manonood ba kayo mamaya niyan? Siyempre, may sahod na. Niyaya mo na ba ang asawa mo? Or ito po kaya, words of affirmation. Sinabihan mo na ba siya ulit ng maganda ka, ang gwapo mo, ang galing-galing mo? Parang baka sa susunod to mag-away-away na mag-asawa. Mali yata ginawa ko. Nasasabi niyo pa po ba yun? Kunyari, bago matulog, mahal, ang ganda mo. Parang wala na. Sige, usog po tayo. Mag-asawa. At ang sabi diyan, receiving, daw po? Gifts. Pag binigyan ka ng chocolate, kinikilig ka. Pag binigyan ka ng rose, kahit isa lang, kilig na kilig ka. Kapag binigyan ka ng ice cream, hindi ako magjo-joke. Pag binigyan ka, kinikilig ka. Pero ano mas gusto mo na ngayon, kapatid? Ano ba yun, pera? Bakit pera? Wala po sa isip ko yung pera. Sasabi ko sana BMW Pera, sige, pera. So, ito pong lahat ng ito ay gusto nating matanggap. Amen po ba? Gusto ko lang po kayo pasayahin dito. Pero may pinupunto ko dito, mga kapatid. Gusto natin ito matanggap. Amen po ba? Ulitin ko. Gusto natin matanggap. Ito ang tanong ko sa inyo sa umaga na ito.
Have you ever wondered what God desires to receive from humans? Kung ito gusto natin ma-receive, naisip po ba natin kung anong gusto ma-receive ni Lord galing sa atin? Ano sa tingin nyo mga kapatid? Ano ang gusto mong ibigay kay Lord? Tanungan lang. Acts of service ba? Time? Quality time ba kay Lord? Ibibigay mo? Ano pa po? Affirmation? Nagpapasalamat ka, Lord, napakabuti mo. Ano ang ibibigay mo kay Lord? At ano ang gustong matanggap ni Lord? Sa tingin nyo lang po, bago po kayo bigla kayo naging seryoso. Kanina ang saya-saya natin. Anong gusto ma-receive ni Lord? Sa tingin nyo lang po. Sige nga po. Ano po? Love. Ano pa po? Trust, faith, praise and worship. At ito ang nakikita ko dyan. Kung sa-sum up natin yan, ito yan. Worship. Tama po ba? Bakit ko pinupunto to? Bakit natin sinasabi itong pagmamahal na to at ibibigay natin kay Lord? Alam niyo po tayo, ito yung ginagawa natin. What are the types of worship? Worship through singing and thanksgiving. Kaya tayo umaawit. Binigyan tayo ng Lord ng bibig para kumanta. Tama po ba? At sabihin yung mga magaganda sa Kanya. Mga mabuting ginawa ng Diyos, sinasabi natin. Amen po ba? Kailangan mong gawin yon, kapatid. Kasi para saan ang bibig mo kung hindi mo pupurihin ng Diyos? At puro, wag naman sana, masamang salita lang ang lalabas diyan. Sana papuri sa Diyos. At pasasalamat, at ano sumunod daw po doon? Worship in obedience. Sa pagsunod, quality time, acts of service. Yan yun eh. Worship through ano daw po? Serving. Sa pagsaserve mo kay Lord. Kaya po yung mga nagsaserve, maraming salamat po kasi ginagawa mo to para kay Lord. Yung time mo, gigising ka ng umaga, mag-ready ka para lang mag-serve. Para kay Lord. At hindi lang yan, ano po yung dulo? Worship through giving. Sa pagbibigay. Sa pagsamba natin, kailangan marunong din tayo magbigay sa Diyos. At ito po ang pag-uusapan natin today. This is our life lesson, the heart of the offering. The heart of the offering. At hindi po ba kayo nagtataka kung bakit laging nagbibigay sa Christmas? Bakit po kaya nagbibigay lagi sa Christmas? Bakit siya tinawag na season of giving? Bakit kaya? Napaisip po ba kayo na bakit naging tradisyon ng Pilipinas or naging tradisyon ng lahat na magbibigay ng regalo? Bakit kaya? Kasi alam niyo po, the tradition of gift-giving was tied to the story of the biblical wise men giving gifts to baby. Yung wise men. Kaya pag nung dati nating relihiyon, laging yan ang nilalagay na mga tama po ba? Na design. Yung pagbibigay. At bakit tayo dapat matutong mabigay? Kasi ang Diyos natin ang unang nagbigay. Anong binigay sa atin ng Diyos? Eternal life. Na walang ibang kayang magregalo sa iyo niyan, kapatid. Kung hindi ang Diyos lang. Kaya tayo dapat marunong din tayong magbigay. Amen po ba? Bakit natin pinag-uusapan niya? Let me read to you Matthew 2 verses 1 and 2. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About the time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his stars as it rose and we have come to worship Him." Isipin niyo po itong wise men na to, bumiyahe pa from eastern lands para lang anong gagawin po? To worship Jesus. At gusto ko lang po ipaintindi sa inyo, nung tinitingnan ko siya, sabi diyan, men from eastern lands arrive in Jerusalem. So pag tinignan niyo po yung Jerusalem sa map, tingnan niyo po sino yung katabi ng Jerusalem, mga kapatid. Ano yung katabi ng Jerusalem? Kakampi ba yan ng Israel, sa tingin niyo po? May gera nga eh. Ngayon eh. Tama po ba? Israel at ano po ang gera ngayon? Alam niyo po ba yung gera ngayon? May gera sa Israel. May laban. At tingnan niyo po, kung tinignan sa Israel, kung ano yung eastern land doon, ito yung sa side ng kanan. Yan. Syria, Iraq, Jerusalem. Sila pa yung sasamba, babiyahe, pupunta kay Lord at sasamba sa Kanya. At ano pong ginawa ni King Herod? Pag naalala po natin, ano pong ginawa ni King Herod? Gusto niyang patayin si Jesus. Ayaw niya.
Isipin niyo po yung chosen people, hindi siya sasambahin. Ang gagawin pa ng chosen people, papatayin siya. Would you imagine that? Iba pa ang sasamba sa Diyos na buhay. At sana tayo, kung lalagay ko sa modern era, ang pagsamba ay dapat nasa Kristiyano. Amen po ba? Dapat marunong tayo mag-worship. Alam natin yon. At uusog ko lang po, after this interview, the wise men went their way and the stars they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with ano daw po? Joy. Kaya pala pagpupunta tayo sa church at sasambahin natin si Lord, kailangan may joy. Hindi ka sasamba, pupunta ka dito na lagi ka na lang galit at malungkot. Ang pagsamba natin ay dapat may kasiyahan. Amen po ba? Kaya ka umaawit, kumakanta ka, masaya ka. Kasi binuhay ka ni Lord eh. May pagpapasalamat ka sa Diyos. At tuloy lang po natin, they entered the house and saw the child with his mother, Mary. And they bowed down and pagkakita kagad nila dun sa bata, they worship Him. Nag-worship kagad. They bow down and worship Him. At sabi doon, then they opened their treasure chest and gave Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Tingnan niyo po nagbigay sila ng gold. Yung gold, valuable pa din ngayon. Yung frankincense, isa po siyang perfume. Yung myrrh po ay oil. Tanong ko po sa inyo, bakit sila nag-offer niyan sa tingin nyo? Naano nyo na po ba yan? Nalaman nyo na yan? Bakit kaya yung wise men nag-offer? Wala pong three kings, huwag po kayo maniwala sa three kings. Sabi sa Bible, wise men. At hindi din sinabi doon kung 3 sila o 4 sila. Sinabi lang doon wise men. Amen po ba? So malinaw po yun. At tinitingnan ko po, bakit gold? Bakit frankincense and myrrh? Bakit kaya? Alam niyo po, the representation of the gifts to Jesus, yung gold is about royalty. The royal bloodline of Jesus. Pag tinignan niyo po ang genealogy ni Jesus, saan po nang galing yung genealogy ni Jesus? Kanino? Kay King? Kaya royal blood si Jesus. At kung hindi naman nang galing kay King David, si Lord ay Lord of and King of royalty. Tama po ba? Malinaw. Yan ang Diyos mo. At tutuloy ko lang, frankincense, sabi dyan, ito daw po yung paano ko ba, nilalagay sa templo ng Diyos. Yan. Yan ang sweet aroma na nagugustuhan ng Lord. At pag tinignan po yan, dahil binibigay lang yan sa Diyos, yan po ay nag-represent ng deity ni Lord, ni Christ. Ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Na nagpapatunay dito na si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Malinaw yan. At hindi lang yan, yung myrrh, yung humanity, bakit po, ito po palang myrrh na to ay yung oil na nilalagay pag ang tao ay namatay. Pag namatay, nilalagay yung oil na yon pag namatay na. At tingnan nyo po kung titingnan natin ulit, royalty, deity of Christ, and humanity, ito si Lord eh. Nagkatawang tao siya, pero Diyos siya, pero namatay siya para kanino po? Sa atin. Para iligtas tayo. Pastor, bakit natin pinag-uusapan ito? Offering is part of our worship. Bakit natin pinag-uusapan yung offering is part of our worship? Tingnan niyo po babalik lang ako konti. They bowed down and worship Him, then they opened their treasure chest and gave Him gifts. Nagigets niyo yung point? Na pag ikaw ay sumamba kay Lord, kailangan meron din kang ibibigay. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Pagsamba. Tingnan niyo po ito. Ito po ay New Testament. Tama po ba? Ano po ang unang book sa New Testament? Matthew. Malinaw. Tama po ba? Ang unang book sa New Testament ay Matthew. At sa Matthew 2 agad, may worship na kagad. Isipin niyo po may worship na agad. Punta tayo ng Old Testament. Sino po ito? Hindi ko po alam. Sino po ba yan, Pastor? Si Cain at Abel. At ito po ang unang account sa Bible na nag-worship. Pag tinignan niyo sa Bible, ulitin natin Old Testament to. Yung kanina, ano po yung kanina? New Testament.
worship pa din. Tingnan po natin sa Old. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Si Cain po ang panganay, at si Abel po ang bunso. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborns of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his, offering. Ito yung pagsamba ni Cain at Abel. At sino po ang nakitaan ng Lord? Sino ang pinaboran ng Diyos? Sino po dyan? Si Abel. At alam ko, madalas po na pag-uusapan na natin to at alam nyo po, napakinggan nyo na yan, paulit-ulit, so many times. Pero may naisip lang po ako dyan. Alam niyo po ba itong yung birth order theory? Meron pong Austrian psychiatrist, Alfred Adler, introduced the idea that birth order could impact development and personality. Yung birth order, kung panganay, middle child, tapos bunso. So, tingnan po natin, sino po dito mga panganay muna? Mga panganay. Panganay, wow. Sino yung bunso? Walang magagalit hindi po ako ito. Sabi dito, firstborn children are often described as leaders, high-achieving, or sometimes even overachieving. Wow. Structured, organized, responsible, and mga panganay, agree ba kayo dyan? Hindi. Alam niyo po, nung tinitingnan ko to, wala yata ako isa dito eh. Siguro leader lang kasi leader ako ngayon pero may may pag-aaral dyan Punta tayo sa bunso. Okay lang po ba mga bunso? Or wag na? Masaktan tayo Punta tayo sa bunso. Sabi doon, outgoing, fun-loving, kasi laging mahal yan Charming. Wow, charming yung bunso. Yes! Hindi po ako bunso Isa lang ako Free-spirited. Ito nang sumunod. Gusto mo pa? Hindi po ako naglagay niya na. Magiging malinaw po ako sa inyo. Hindi ako naglagay. Immature. Manipulative. Wow, antindi. Self-centered. Dependent. Risk-taker. At least risk-taker. Pero immature? Diba? Self-centered, ang sakit naman. Pero tingnan nyo, Pastor, ano ba pinupunto mo dyan? Babalik lang ulit ako Si Cain po ay, ano po si Cain? Nawala na kagad tayo Saglit lang yung usapan Panganay si Cain, amen po ba? At si Abel ay bunso. May pinupunto lang po ako dito. Pero bakit si Abel ang naging matured? Bakit si Abel ang mas may binigay na maganda sa Diyos? Pero bunso siya. Pastor, bakit? Alam niyo po ito na-realize ko. It's not about the position. It's not about the situation. Diba? It's not about kung ano ang resources mo dito. Pero may pinupunto si Lord dito kung bakit pinaboran niya si Abel Tama po ba? May nakikita si Lord Ang binigay po ni Abel ay fat portion. At ang binigay ni Cain ay ano po? Kung ano-ano lang gulay ang nakuha. Would you imagine that? Ikaw ang dapat matured. Ikaw ang dapat responsible, pero hindi niya ginawa. Di ba? So sa character po yan. At tutuloy ko lang, alam niyo po, but on Cain and his offering, he did not look with. Ito pong na-realize ko, minsan akala natin kapag sumamba tayo kay Lord, tatanggapin ni Lord ang lahat. Pero hindi pala kapatid. Dapat pala ang ibibigay mo kay Lord yung best. Hindi ka pwedeng pupunta dito, sasamba ka, yung sakto lang. Kailangan pala yung best. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry and why is your face downcast?" Would you imagine that? Alam naman ni Lord Pero tinanong pa niya si Cain. Alam mo yun, tinanong pa niya, bakit ka malungkot? Ba't ka galit? Hindi mo ba naiisip, ano yung binigay mo sa akin? Ba't ka nagagalit? Ano pong ginawa ni Cain kay Abel? Ano pong ginawa niya after nun? Pinatay.
Pinatay niya. At alam niyo po, nung inaaral ko to, sabi ko, tingnan niyo po si Cain at Abel, ano po ang una kanina, New Testament, ngayon Old Testament. Ang worship, kasama ng worship, ano po ulit? Offering. Worship and offering. Magkasama siya. Hindi siya pwedeng hindi. At ito po yung signs of unwillingness to make an offering. Dito mo makikita, parameter natin kung ayaw natin mag-offer kay Lord. Una itong makikita mo, it makes you angry. Ba't ako magbibigay? Ganito na nga lang ako eh. Ito na nga lang meron ako, bibigay ko pa. Bakit? Alam niyo po, yung anger can be serious and even deadly. Tinan mo yung ginawa ni Cain kay Abel, pinatay niya. Sa panahon na to, pag nagkatitigan kayo ng masama, ano naman mangyayari? Away na, suntukan na. Hindi lang, may mas malala. Ano pong gagawin? Road rage. Papatayin ka. It's so deadly. Sobrang deadly talaga na magalit. Tandaan niyo po yan. Pwedeng magalit, pero saan po? Sa tama. Kailangan alam natin kung paano magalit. Pastor, paano magalit? Yung mission ko ngayon nagdadala, kailangan aware ka. Kasi kapag di ka na aware, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. At yun ang magiging kasalanan. At may dalawa po daw tong type. Ito daw po yan, anger explosion lead to physical abuse or violence. Kapag nagalit, katulad nun, nananakit, papatay. Mananakit, papatayin. At isa pa daw to, anger repression, bottled anger often turns into depression. Hindi niya nalalabas. And some people vent their bottled anger at innocent parties. Nagagalit siya. At yung aawayin niya ay yung mga inosente. Tingnan niyo po yung anger, kung saan ka ililid niyan. Mapapahama ka. Amen po ba? Galit po kayo? Galit po kayo? May naalala ko sa yung masama magalit ang tahimik. Tama po ba? Narinig niyo na yon? Mahirap magalit ang tahimik. Tama po ba? Kasi pag lalo mong nilalagay at iniinda yan, sa dulo niyan, sasabog ka. At nakakatakot yun. Tuloy ko lang po Tingnan niyo po, Cain was unwilling to give God his unwilling Ang kukunin lang niya yung mga vegetables, prutas na hindi best. Yun lang ang ibibigay niya. Lord, ito lang kaya ko At dahil doon, this caused him to get angry to Abel. At yun ang nag-cause sa kanya. Bakit? Nainggit siya Bakit siya pinaboran ni Lord? Nagbigay din naman ako Nagbigay din naman ako. Same naman sila nagbigay. Amen po ba? Pero dapat yung best. Alam niyo po, may naalala kong sinabi ni Pastor Anthony, you are not willing to go to extra mile while others can. Minsan dito naglilid sa tawag dito? Sa sama ng loob. Naglilid to sa inggit. Bakit? Kasi yung iba kayang gawin tas ikaw di mo magawa. Tama po ba? Minsan ganun Bakit sila? Hindi kaya mo din. Amen po ba? Hindi sa posisyon, hindi sa status, hindi sa resources mo, kung ano ka kaya mo magbigay ng best kay Lord. Amen po. Tingnan niyo po tuloy lang natin Signs of unwillingness to make an offering. It makes you angry, you feel downcast. Malulungkot ka talaga. Hindi tinanggap ni Lord Hindi tinanggap ni Lord Ito ang katotohanan, kapatid. Hindi tayo mag-o-offer lang kay Lord ng basta-basta lang. You need to give God the best. Amen po ba? Yung best. At tingnan niyo po, but on Cain and his offering, he did not look with favor. Napakasakit. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry and why is your face downcast? Pag tinignan niyo po yung downcast, na-experience yun na po ba yan? Na-experience yun na yan? Na ganyan? Pag ganyan na po yung body language nyo, ano na po yan? Katapusan na, wala ka nang magawa, there's no other way, tama po ba? Ganyan malungkot na, downcast. Pero tingnan niyo po ito Sino po ditong na-reject na? Meron po ba na-reject na? Opo, naligaw nga ako, na-reject ako Hindi po yun
Na-reject sa mga bagay, sa trabaho, sa mga ugali natin, na-reject ka na. Na-experience na po yun. May dalawa po palang path yan. Ang rejection, pwede palang correction. Sa church natin, kinokorek ang taong nakagawa ng kasalanan. Yun talaga po yan. Kasi kung ang pundo natin may freedom na gawin ang lahat, sa church kinokorek. Amen po ba? Kailangan ng correction. Kailangan may limit. Kailangan may gagabay. At kapag kinorek, sana may adoration, natutuwa. Yes, kinorek ako. Yes, babaguhin ko to. Aayusin ko yung sarili ko. At kapag napunta sa adoration, dapat may glorification. Lord, maraming salamat, Panginoon. May isang path po yan, pag ikaw ay ni-reject, na may violation. You feel violated. Sa madaling salita, na-offend ka. Pag na-reject ka, na-offend ka. Sakit, bakit naman ganun? Nagbigay din naman ako pero na-offend ka. At kapag may violation at hindi mo natanggap, ano sumunod? Katulad ng pagpatay. Rebellion. Ayaw sumunod Papasok dito. At ito ang pinakamalala, kapatid, na huwag natin pupuntahan. Distraction. Saan ka pupunta dito, kapatid? Kapag ni-reject ni Lord yung binibigay mo at hindi mo binibigay yung best, saan ka dyan? Gusto natin, kinokorek tayo ni Lord. Gusto natin, tama tayo sa puso ng Panginoon. Amen po ba? Nagiging madiin lang po ako. At alam ko na si Lord ay may tinuturo lang sa atin. Amen po ba? At alam niyo po, ito pa yan, unwillingness to make an offering, it makes you angry, you feel downcast, at ano po daw, you don't want to do the right thing. Then po sabi, if you do what is right, will you not be accepted? Kung gagawin mo ba yung tama, hindi ba i-accept ni Lord yan? Ito pa ang isang malala dyan. Alam mo naman yung tama, ba't hindi mo ginawa? Tama po ba? Puro tama na, baka tamaan na tayo. If you do what is right, will you not be accepted? Alam mo na nire-reveal na sa'yo ni Lord Hindi mo pa din gagawin? May problema. But if you do not do what is right, kapag hindi mo ginawa yung tama, sin is crouching at your door. At yung kasalanan nandiyan dyan, at gusto ka niyan kainin. Gusto ka niya na lalo kang magkasala sa Diyos, kapatid. At yan ang ayaw natin. It desires to have you, but you must rule over it. So kailangan natin gawin yung tama kasi pag ginawa natin yung mali, yung kasalanan, lalong lumalapit sa iyo, kapatid. At lalo kang kakainin ng kasalanan na yan. At yan ang pinakaayaw natin mangyari. Ito po ang, mag-e-end ako dito Okay lang ba kay Lord ang sakto lang? Okay lang ba kay Lord na sakto lang yung time, quality time? Sakto lang yung acts of service? Sakto lang ang offering? Sakto lang ang offering? Sakto lang ang thanksgiving? Pag-awit sa Lord, sakto lang. Okay lang ba to, kapatid? Anong sagot niyo po? Pastor, sinabi mo na lahat, itas tatanungin niyo pa kami. So malinaw na malinaw sa atin po na hindi okay ang sakto lang. Amen po ba? Hindi pwedeng sakto lang. You need to give your best portion. Kailangan ibigay mo yung best. Lahat ng meron ka, yung best kay Lord. At alam niyo po, the very nature and character of God shows us what is good, perfect, holy, and ito ang Diyos mo, kapatid. Good, perfect, holy, and excellent. So, hindi pwede sa Diyos ang sakto lang. Hindi pwede. Kailangan excellent, good, perfect. Pastor, di naman kami perfect At least excellent, yung best. Kilala niyo po ba to? Pastor, tanong ka ng tanong, kilala ko, hindi ko naman tropa yan. Nabasa niyo na po ba yan sa Bible? Yung babaeng nagbuhos ng alabaster jar.
Tingnan niyo po ito. Alam niyo, natutuwa ako dito sa na to. Babae ang gumawa. Kaya tingnan niyo po sa church, madaming babae. Kasi bakit? Sila yung mas may kay Lord. Hindi, tayo din mga lalaki. Pero tingnan niyo po ang church, madalas mas madami ang ladies, mga nanay. Salamat po sa inyo. Mga men, sandyan din naman. Pero laging mas madami ang babae. Tama po ba? Alam niyo yan. Laging madaming babae. Tingnan niyo po yung ginawa nitong babae na to. In Mark 14:3-6, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. Pag pure nard po, ito yung sobrang bango kasi long-lasting at as in talagang matagal yung amoy niyan. She broke the jar and poured the perfume on his pinasag. At anong ginawa? Ulit, binuhos kay Lord. Tanong ko po sa inyo, kaya mo bang ibuhos lahat kay Lord? Ulitin ko po. Kaya mo bang ibuhos lahat kay Lord? Kahit mawawalan ka, kahit masasaktan ka. Some of those present were saying indignantly. Indignantly, pag sinabi yan na sila, na annoyed. Or sabihin na natin sa madaling salita, ito yung mga bashers. Mga bashers, mga haters. Tingnan niyo po. To one another, yan yung mga inggit. Kasi nagawa niya yung extra mile eh. Ginawa niya yung extra mile. Sila hindi nila magawa. Ano sabi? Why this waste of perfume? Bakit mo sinayang? Hindi naman dapat eh. Ano sabi? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to ibenta mo na lang. Isang taong sahod dyan, ibenta mo, tapos bigay natin sa mga mahihirap. Mas may kailangan sila. Yes, totoo naman. Sabi din sa Bible, tumulong sa mahihirap. Pero anong pinupunto dito? Naiintindihan ng babae kung saan niya ibibigay ang lahat. Tama po ba? Hindi mo lahat ibibigay sa mahirap sa totoo lang Tutulong ka, tama po ba? Pero sa Lord, ibibigay mo yung lahat. Ano sabi dyan, no? And they rebuke her harshly. Wow, ni-rebuke pa. Hindi na nga ginawa, sumali pa, nag-comment pa, ni-rebuke pa. Pambihira naman. Tingnan niyo po ano sabi ni Lord, ni Jesus? Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Wow! Yung word na beautiful thing to me, may ginawa siyang napakaganda sa akin. Natingnan mo pag binibigay mo yung lahat kay Lord, na-appreciate ni Lord yan, mga kapatid. Hindi sayang ang pagbibigay mo sa Diyos. Pastor, okay nga yan kasi binigay niya kay Jesus. Sa panahon na to, hindi naman natin nakikita si Jesus. Hindi naman natin nakakasama si Lord. Hindi naman namin nabibigay yung material na yan sa Diyos. Bibigyan ko po ang example dyan. Kilala niyo po ito. Sino na naman yan, Pastor? Nabasa niyo na po ba yan? The widow na merong 2 copper coin. Tingnan po, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watch. Kung nandyan ang offering, nandito si Jesus. The crowd putting their money into the temple treasury, the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Ang bira, mayaman, kayang ibigay. Kasi bakit? Sobra lang. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Ito lang meron siya ibibigay ko. Calling his disciples to him, Jesus said, tinan nyo si Jesus umupo siya, gusto ko lang po ma-imagine nyo to. Gusto nyo lang ma-imagine to. Umupo siya sa opposite side. At nung nakita niya yung widow na yon, sabi niya, nakita niya widow, sabi niya sa mga disciples, halika nga kayo dito. Isipin niyo po yun, no? Nag-effort pa si Lord tawagin, halika nga kayo dito. Tingnan niyo to. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury
mas madami pa tong nilagay. Than all others. Than all others. They all gave out of their, hindi kasi sila nasasaktan eh. Magbibigay sila, mayaman sila, okay lang. Kaya ko 1,000,000. Bakit? May 1 billion ako. Mayaman. Ang tanong ko, pag mayaman ka, may 1 billion ka, kaya mo bang ibigay yung 1 billion mo? Yan ang magandang tanong. Kapag mayaman ka at may 1,000,000 ka, kaya mo din bang ibigay lahat yung 1,000,000 sa Diyos? O baka sabihin mo, Lord, pwede mo ba akong tirahan kahit 100,000? Hindi natin kakayanin. Tama po ba? Magiging honest lang. Pero tinan niyo po sabi dito, put in everything, all she had to, they all gave out their wealth, but she, out of her poverty, poor, put in everything, all she had to live on. Binigay niya lahat. At ulitin ko lang sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi naman binigay sa Lord yung sa alabaster jar. Kay Lord binigay. Sa panahon na to, hindi na natin ibibigay kay Lord. Wala eh. Ito nga sa temple, sa treasury ng temple. Tama po ba? At kapag binibigay mo yan, nag-represent yung church kay Lord. Sabihin, nag-gets nyo po yung point. Na itong church na to, natutuwa si Lord kapag binibless mo. Kasi pwede niya sabihin nandito ako. Ibigay mo sa akin. Huwag na dyan. Ito ako, first hand. Nandito mo ako bibigyan. Pero nandun siya, nanonood lang siya at natutuwa ang Diyos sa puso. Tama po ba? Nakikita ang puso. Always offer your all to, ano po? Always offer your all to God with the right heart. With the right heart. Alam niyo po, ang tinitingnan dito sa alabaster jar, tinignan sa 2 copper coins, ang tinitingnan dito yung puso. Hanggang saan mo kayang manalig sa Diyos? Lord, walang-wala ako. Dalawa yan eh. Yung may alabaster jar, may pera. Isipin nyo, may trabaho. Yung isa, wala. So, bakit ko pa pinapaintindi ito, kapatid? Hindi ibig sabihin na mayaman ka, ikaw lang yung makakapagbigay. Kahit mahirap ka, pwede ka pa din magbigay ng best kay Lord. Wala sa posisyon, wala sa status, wala sa resources. Kaya natin magbigay ng best. Amen po ba? Worship and offering. Pwede magbigay ng best. Alam niyo po, natutuwa ako sa church na to kasi tayo po ay nag-pledge. Tama po ba? Ano po yung pledge natin? Upgrade 2024. At alam niyo po, ang target natin na budget ay magkano po ang target budget natin nun? Naalala niyo pa po? Wala na, nagkalimutan na tayo. Ay 500,000. So kalahating milyon ang kailangan nating i-produce, ganun. At hulaan niyo po kung na-achieve po ba natin. Na-achieve po ba natin? Sige nga, kung tiwalang-tiwala kayo sa kung binigay mo yung best kay Lord, na-achieve po ba natin? Parang yung yes, yes! Alam niyo po, 500,000 yung natin, pero umabot tayo ng 500,000, 500, 5,000, hindi, saglit lang po. Para exact, baka magkamali po ako 500,000 and 589. Yun. 589,000 po ang nakolekta natin. Yan. Para tama ako. Yan. Kasi tingnan niyo po tingnan mo yung church na to. Alam niyo po tayo, hindi lahat tayo mayayaman. Tama? Pero kaya natin ibigay yung best kay Lord. Hindi po to yung sa tithes natin Ito ay puso natin ibibigay natin kay Lord. Lord, extra mile. Ay, bibigay ko yung best ko sa'yo. At alam niyo po, proud ako sa church na to. Bakit? Hindi sa atin nagmamatter yun. Kung anong posisyon mo, kung anong status mo, hindi yun ang magdidikta sa atin. Ang magdidikta sa atin yung faith natin kay Lord. Tama po? And alam niyo po, your heart and offering matters.
nagmamatter yan kay Lord. Kaya kailangan natin tingnan. And I will end with this story. Sabi ko, sasaglitan ko lang, matagal pa din ako. Ako po ay nag-pledge upgrade at alam niyo pong ako po ay, Pastor, ikaw na naman yung, pero gusto ko po i-testify ito eh. Alam niyo po, mabuti si Lord sa akin. Lagi na lang may ginagawang maganda si Lord sa akin. Sa upgrade, sakto, nakakuha kami ng bahay. At yung bahay po na yon ay sira-sira. At kailangan paayos, kailangan pinturahan, kailangan ng gamit, kailangan ng mga bagay-bagay, kailangan. At sa isip-isip ko, pwede akong magdahilan. Tama po ba? Pwede akong mag-excuse. Lord, wala na akong budget. Tapos na ako. Pwede bang excuse muna ako? Uunahin ko to. Pero alam niyo po, sabi ko sa asawa ko, mahal, kung binigyan ako ni Lord ng ganito at nagkaroon ako ng faith sa Kanya, magkakaroon ako ng faith magbigay sa Kanya ng sobra. Hindi ko po ito pinagyayabang dahil ako to. Gusto ko lang i-testify na mabuti si Lord. At alam niyo po, syempre di ba meron yan? 3,000, 5,000, 10,000, 15, and ano po yung sumunod? Mukhang hindi po kayo nag-pledge. Umamin po kayo. Ano po yung sumunod? Beyond. Ano ang sinulatan ko po doon? Hulaan nyo. Oh, salamat po, naniniwala kayo sa akin. So beyond. Siyempre, naniniwala ko eh. Lord, hindi 20. Tataasan ko. Bakit? Ikaw nga kayang magbigay sa akin eh. Itong last money namin na dapat ipampapaayos namin, ibibigay namin sa inyo. At alam niyo po, nung nagbigay kami, plinedge namin yon, binalik pa ni Lord John sobra. Nakapagpapintura kami, nakabili kami ng mga kailangan namin, si Lord mabuting Diyos. At ito lagi ko sinasabi pag dito, alam niyo po itong patunay ko na lang eh, you cannot outgive God. Pag nagbigay ka kay Lord yung best, ibabalik din ni Lord yung best. Mas sobra pa. At ito lang sasabihin ko kapatid, sana itong church na to, ito tayo, kaya natin mag-worship kay Lord. Ng all. Lord, ito kaya namin. Hindi sa amin problema to. Kaya namin ibigay ang lahat. Sana ito yung church na yon. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat at sambahin po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos na buhay? Yung malakas po. Yung the best para kay Lord. Let's worship Him. Open your mouths. Worship. Let's raise our hands. Oh, we worship you, Jesus. Come on, we sing. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you with everything that we have. We will follow you.
Spirit of God is here right now. Praise over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of Glory, glory. everlasting glory. You alone are Alone mighty. Almighty. You alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory to the King of Heaven. Thank you, Lord, for this day, God. Salamat, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos, Panginoon. Mabuti ka sa amin, ikaw ang nagpo-provide, ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang nagbibigay ng lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng maayos na pusong mapagmahal at mapagbigay, Panginoon. Ito ang hinihiling namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, na gusto namin, kaya naming ibigay ang lahat para sa iyo, Panginoon, na walang ititira sa amin, Panginoon. Ibibigay namin yung best portion, Panginoon, para sa iyo, Lord. At Lord, sana malugod ka sa simbahan na ito, Panginoon, na gustong ibigay ang best para sa iyo, Panginoon. Matuwa ka sa mga anak mo. At Lord, ikaw ang magbabalik sa kanila, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Hindi ka madamot na Diyos. At Lord, inaalala po namin ang mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Lord, protektahan niyo po sila. Give them peace right now, Lord. Kung meron mang sakuna na mangyayari, Panginoon, ingatan niyo po sila sa mga pwedeng mangyari sa kanila, Panginoon. At kung ano mga kailangan nila, ikaw ang magpo-provide, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, sa pag-aalala namin sa kanila, sa pagdadasal namin, Panginoon, ililigtas niyo po sila. Ililigtas niyo po sila at iingatan niyo po ang mga taong ito. Maraming salamat. At Lord, hindi kami uuwi dito, hindi kami uuwi nang hindi nagbago. Kami ay pinagpala at puspos ng iyong presensya, Panginoon, at pagmamahal. Nagpapasalamat kami, Panginoon. At Lord, kami gagawin namin yung extra mile, Panginoon. Gagawin pa namin yung best. Lord, papurihan ka, sambahin ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.